Hello everyone, yan, welcome po tayo guys sa Pinoy TV. Yan, so hindi pa natin pag-usapan guys ang ating video no, for today. At gusto ko pong ayahan kayo guys na please like, share, and subscribe po natin ang ating video. Kaya yun no, kaya mayroon akong ipakita sa inyo guys at bakit po itong Israel at saka itong Palestine ay lagi po silang nag-aaway. Ano po talaga ba ang kanilang dahilan at bakit ano po talaga ang kanilang pinag-awayan? Kaya panoorin po nyo guys ang video ito. Let's go and watch this. The characterization of Israel as the Jewish holy land one side and the historic land of the Arabs on the other has dominated the narrative since the late 19th century. In reality, both Jews and Muslims have claims to the land of Israel, although the latter have governed the land of far longer. Pakinggan po natin guys ang ating former president PRRD Duterte, ang kanyang paliwanag po tungkol sa ano po ang dahilan bakit po ang Israel at Palestine ay nag-aaway. Ano po ang punot dulo po nito. Kaya panoorin po natin guys at pakinggan kanya po guys kanyang mensahe. Galit at puot dahil sa magkaibang paniniwala. Yan ang nakikitang dahilan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nangyayaring digmaan ngayon sa pagitan ng mga Palestinong militante na Hamas at ng bansang Israel. Sa programang Gikan sa Masa para sa Masa sa Azmanay kasama si Pastor Apollo C. Kibuloy, binigyang linaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang digmaan sa pagitan ng mga Palestinian na kilala ring mga Arab Muslim at ng mga Hudyo ay mula pa noong unang panahon sa Biblia. They differ in the wisdom and even in the soundness, sanity, or goodness of that God because of their cultural hate. I don't know how you would compute that in your mind. So yan ang problema ngayon kasi dito, it's not really a question of God, but it is a matter of how hate each other, including the Roman Catholics. Kasali tayo dyan, Pastor, in the Middle Ages, at the height of the Middle Ages. Naniniwala ang dating Pangulo na sa hinaba ng panahon ng sigalot na ito ay posibleng magtagal pa ito sa susunod na henerasyon. The Jews are out for blood. Ang nag-umpisa nito ngayon, it's a generational thing. Hindi lang ito sa ating generation na ito. We did not start it, and I do not think it will end with us. And mind you, it could invite the great powers to enter into the picture. Kasi pumasok ang Diyos, gumante, papuntang Iran. Kasi yung Hamas, yung terrorist activity nung gumawa ng kalukuhan, nung nagpatay doon sa loob, kumuha, dinukot yung mga Gazans, pati yung mga Pilipinos. Inahabol ngayon ng mga Jewish state. Kaya naman panawagan ng dating Pangulo sa mga Pilipinong Kristiyano at Muslim ay unawain ang isa't isa at dapat manaig ang tama at kabutihan para sa bansa. Kaya tayo dito at all cost, marami tayong ditong Christians, marami tayong kapatid na Muslim. So sabihin ko sa mga kapatid na Muslim, wala tayong away. Kung sino lang ang tama. Kung Jew ka, tama ka, nandun ako sa iyo. Muslim ka, tama ka, nandyan ako sa iyo. You know, it does not take any religion. No religion in this planet has a monopoly to just even give the slightest idea of what is right and what is wrong. What do I protect? I protect humanity.
At nang tanongin naman kung ano ang kanyang katayuan sa panawagan ni House Deputy Minority Leader at Basilan Representative Mujib Hataman sa Administrasyong Marcos na sumama ang Pilipinas sa mga bansang nanawagan na magkaroon ng ceasefire sa pagitan ng Israel at militanteng Hamas, ay narito ang naging tugon ng dating Pangulo. Whatever that will promote peace, Yes. even in the shortest time, it cannot be a permanent one. But for as long as we have a respite in the against violence and injuries, payag ako doon. Yes. I can sign any agreement that would. In the meantime, for the non-safe, Yes. ika nga, for the non-safe, that's it. But in the meantime, that would give us a respite to what is in this world today. That's the duty of government, to remain neutral, neither pro or against the Christians or Islam, but to be on the right side. Kamakailan nga ay naglunsad ang Israeli military ng airstrike sa Gaza Strip at binomba ang ilang residential building sa Tel Aviv, Hawa. Habang naiulat rin na ang Al-Qassam Brigades, ang military wing ng Hamas, ay naglunsad naman ng rockets patungo sa Tel Aviv sa Israel. Ang pag-atake ay kinumpirma ng Israeli media kasabay ng pagtungo ng air defense siren sa Tel Aviv habang hinaharang ng Iron Dome defense system ang mga pag-atake.